Maaring sinasabi ng bibig mo, I will support and I will help this ministry that the Lord has given to me. I help my pastor, I help my other leaders to fulfill. I help the church para magdala ng mas maraming soul, para mas marami kaming matulungan at mas marami kang ma-reach out na tao. Pero your action speaks louder than your voice, mga kapatid. Yung action mo, puro ka lang sabi, walang gawa. Many are talker, but not walker. Yun yung sinasabi, demand ng demand, pero wala namang respond. Demand lang, pero wala namang respond. Di ba? Ay, oo, tutulungan kita. That's the vision that the Lord has given to me. Pero tingnan mo yung action. Hindi naman nagre-respond. Wala namang gawa. Puro lang gawa. Are you with me, people of God? Are you learning? Natutuho ba tayo? Mga katropa, kaibigan, kapamilya, kapuso, mga ka-TV5 dyan. Ay, nandyan naman. Diba? Help other. Gusto nyo po na i-improve kayo ni Lord? Diba? Help other. Kaya nga, sabi ng Panginoon, whatever you receive, freely you receive, freely you give. That is His pattern. And that is His principle. You need to give first before you receive. Hindi pwedeng you receive before you give. Mali kayo eh. Diba? Maraming tao, Lord, bigyan mo muna ako para makatulong ako. Hindi, magbigay ka muna bago ka bigyan. Sasabihin nung iba, Lord, magbabago muna ako bago ako mag-church. Hindi, mag-church ka muna para mabago ka. Pastor, kailangan makakita muna ako ng signs, wonders, and miracle bago ako maniwala. Hindi, maniwala ka muna bago ka makakita nun. Kasi kung wala kang faith, wala yun. Pastor, gusto ko muna magkaroon ng faith bago ako gumawa. Hindi, gumawa ka muna bago ka magkaroon nun. Faith. Because faith comes from where? Hearing and hearing. Sa pakikinig. So kung wala kang ginawa, wala kang pinakinggan. Kung wala kang action, wala kang pinakinggan. Basic. No action, no listening. So anong gagawin mo kung wala ka namang pinapakinggan? Binigyan ka ni Lord ng shepherd. Binigyan ka ni Lord ng spiritual father. Hindi mo naman pinapakinggan. Saan ka nandoon? Kung saan-saan. Para ka nawawala. Na kung kani-kanino ka nagtatanong, anong vision ni Lord? Anong prophecy ni Lord? Anong gagawin ko? Anong pwede mong gawin sa akin? Ipag-pray mo ako. This. Nice. Kaya nga natatawa ako doon sa sinabi ni Kuya Rainer one time. May isang tao na nagsabi sa kanya, hanapan mo nga ako ng tao na pwede mag-pray sa akin according to this calling. Anong sabi niya? Bumalik ka sa spiritual father mo. That's truth. Come on, people of God. You don't need many people to fulfill the calling. You need somebody, a father that will help you to lead you in your calling. Yun ang hirap sa atin. Aalamin ko muna yung calling bago ako mag-commit sa church. Hindi, mag-commit ka muna para malaman mo yung calling mo. Diba? Baliktad tayo. Amen? We admit that we are wrong. The Lord, pakitaan mo muna ako ng signs, wonders, and miracle before I believe. No, believe first before you see signs, wonders, and miracle. The Bible specifically says it. Sabi ng Panginoon, this sign shall follow those who what? Believe. Signs, wonders, and miracle. Oh, di bago ka makakita ng signs, wonders, and miracle, maniwala ka muna. Diba? Yan ang hirap sa atin. Kung hindi ka makakakita ng miracle, hindi ka maniniwala, baliktad ka. Hindi yan ang pattern ni Lord. Diba? Baka na-demonyo ka na. Diba? You need to believe before you see miracle.
Ano po, kailangan mo munang mag-commit sa church bago mo makita yung totoong calling mo. Di ba? Exactly, prophets. Many of you read your Bible backwards. Nagsimula kayo sa Revelation bago ang Genesis. Magsimula ka muna sa Genesis bago mag-Revelation. O, ginagawa niyong pocketbook yung Bible. Doon na kayo sa dulo para alam niyo na yung ending. Diba, many people, gagawa lang ako, Lord, kapag alam ko na yung sa dulo. Lord, tutulungan ko lang si pastor kapag alam kong sa dulo siya yung mamahalin ko at makakasama ko habang buhay. Wrong! Lord, pakitaan mo muna ako ng prophetic word bago ako gumawa. Hindi, gumawa ka muna bago mo makita yung prophetic word. And I break you with this, people of God. I become silent to this thing. Pero i-break kita ngayon. Huwag laging prophetic word muna ang hihingin mo bago ka mag-commit. Mag-commit ka muna bago mo marinig yung word ni Lord sa'yo. Hindi yung pupunta ka ng prophet, ginagawa mo manghuhula na para bang pupunta ka doon at papahulaan mo kung ano yung magaganap bago ka mag-commit. At kapag hindi mo alam, walang sinabi, hindi ka na lang gagawa. Hindi ka na lang mag-church. Hindi ka na lang a-attend. Kasi bakit walang prophetic word? Ano ka? Christians and people of the world. Bakit reverse tayo? Ang tinuro ng Bible, manampalataya ka muna. Di ba? Ang tinuro ng Bible, makinig ka para magkaroon ka ng pananampalataya. Pero marami sa inyo, kailangan daw muna nila magkaroon ng faith bago sila makinig. Sasabihin nila, Lord, bigyan mo ako ng pananampalataya. Tuktukan kita, makinig ka para magkaroon ka ng pananampalataya. Ang pananampalataya, hindi katulad ng sports car mong hinihingi na babagsak sa'yo. Gets? Hello? Nagigets po ninyo? Many of you, pray ka ng pray, Lord, give me faith, give me faith, give me faith, pero bingi ka. Kasi akala mo, babagsak na lang sa iyo yung pananampalataya kahit ang linaw-linaw ng sinabi ng salita ng Panginoon na ano, faith comes from where? Hearing and hearing and hearing and hearing. Kaya wag kayong magtaka. Bakit sa WTJR, 7 oras, 5 oras na yung word? Kasi nga, maraming bingi. Akala mo, nakikinig? Hindi. You see, people of God, many of us, diba? Madalas ko yung naririnig sa lahat ng napuntahan kong mga mission. Pastor, magbabago muna ako bago ako lumapit kay Lord kasi alam ko makasalanan ako. Mali ka. Lumapit ka muna kay Lord para mabago ka. Kasi kahit anong gawin mo, kahit tumambling ka pa at magpaikot-ikot pa, kahit mag-spaghetti ka pa doon, hindi ka mababago kung hindi ka lalapit kay Kristo na siyang reason bakit nagbago ang maraming taong nandito. Nagigets? Kuha mo, di ba? Sabi nga ni Ana Manalastas doon sa sa palabas dati, kuha mo. Di ba? Nawa, nakuha mo, bro. Nawa, nakuha mo, men. Hindi pwedeng prophecy muna bago ka gumalaw. Galaw-galaw din bago ang prophecy. Marami sa inyo, pag walang prophecy, walang galaw. Para kang pako, na kapag walang pukpo, wala kang baon. Ano po? Para kang bendo machine, na kapag walang 5 piso, walang trabaho. Learn, people of God. Nandito kami to help you. Pinabasag ka namin today because you need to learn and you need to help and you need help. Next slide, please. Medyo masakit, no? Because the truth will set you free. Sabi po dyan, Galatians 6:2, carry each other's burden, and in this way, you will fulfill the law of Christ. Ito po ba napupulfill po sa inyo?
O parang reverse din ang pagkabasa nyo dito. Sabi dito, tulungan natin ang bawat isa sa pagdadala ng kanilang dalahin. Pero marami sa inyo, ako na lang ang magdadala ng dalahin ko. Diba? Ang pride mo naman. Ang proud mo naman. Sabi ni Lord, carry each other's burden. Magtulungan tayo. Pero hindi ka nga nag-o-open para matulungan ka eh. You are so close to open. You see? You see, mga anak, kapatid, magulang, kaibigan, many of us, masyado tayo nagiging katulad ni Samson, na siya na lang ang nagdadala ng lahat. Kahit sinabi naman ng Panginoon na you need somebody to help. Somebody to help, somebody to know. Sabi nga doon sa kanta, no? Somebody to help, somebody to know. Diba? Hindi ka nga nag-o-open sa father mo eh. Hindi ka nga nag-o-open sa spiritual father mo. Tapos pagka kinausap ka ng ibang tao, ang sagot mo, hindi naman kasi nila ako maiintindihan. Eh paano ka nga maiintindihan? Hindi ka nga nag-o-open. Diba? Haltukan ulit kita. Gusto mo? Diba? Para maintindihan ka namin, mag-open ka muna. Hindi yung gusto mong intindihin ka muna namin bago ka mag-open. Walang ganun. Open first before we understand you. Paano namin ikaw maiintindihan kung gusto mong iintindihin ka muna bago ka mag-open? Reverse na naman yung Bible mong binasa. Ay, Christian. Diba? Kami willing kami na tulungan kayo, na bitbitin yung mga burdens na meron kayo. Tapos kayo, nasaan? Hinahanap ninyo yung mga tao na gusto mo lang pag-openan. Na mas lalo ka namang hindi naintindihan. Wrong move. Jesus. Alam nyo, may kasabihan yung mga matatanda eh. Diba? Sabi nila, pagising mo daw ng umaga, diba? Huwag mong hayaan na lagi nakasara yung pintuan kasi daw yung blessing hindi pumapasok. So, kailangan mo munang magbukas ng sarili mo sa Panginoon as a shepherd na inilagay sa iyo ni Lord bago ka tumanggap ng pagpapala. Kung lagi nakasara yung pinto mo at hindi mo pinagbubuksan yung kumakatok dyan, wala ka nang matatanggap. Kaya huwag ka mag-demand kung hindi ka naman nagre-respond. Don't demand anything to the Lord if you don't respond to His calling and His command. Marami sa atin demanding, pero hindi naman responding. Ang gusto ni Lord yung taong responding muna. At siya na yung magde-demand kung ano yung gusto niyang ibigay sa iyo kahit ayaw mo pa. God wants alive. Ang gusto ni Lord, buhay na sacrifice. Living sacrifice, hindi patay. So, ang buhay, nagre-respond. Ang patay, hindi. Kaya nga sabi ko sa inyo, nakakita na po ba kayo ng patay na kapag iniliti, tumatawa? Diba? And many of us, we are dead. Deadmatology. Hindi theology yung alam natin. Deadmatology. Diba? Ang doktrina ninyo, deadmatology. The study of deads. Knowing how to be dead. That's the reason why, people of God. Diba? Tapos magtataka tayo, Lord, bakit hindi ka nagre-respond sa akin? Ang tanong, ikaw, nag-respond ka ba? Ay, maraming Kristiyano, sila ang boss. Sila ang naglalagay sila naglalagay ng command kay Lord. Dapat pag nag-pray sila, sasagot si Lord. Pero pag sila, ang tinatanong ni Lord, hindi naman sumasagot.
Many of you are like this. Gusto mo ng attention, pero wala ka namang action. Gusto mo ng demand, but you don't respond. Gusto mo ng expand, ay, people of God, natuto po tayo? Kung wala na nasagot parang napulbos na yata lahat to. Diba? Unang grind sa 2026. Literal na grind. Diba? Fine na fine. Okay lang yan, bro. Para pulbos na pulbos ka na. Para bukas, umaksyon ka na. Thank you, Jesus. Okay, next slide na tayo. Para bago mag alas 12, imomold ka na lang. Para kasi Cinderella ngayon, abot tayo sa 12. Sabi na number 3, sacrifice to help others. Sa ating paglilingkod kay Lord, laging kailangan ng sakripisyo. Hindi pwedeng tanggap ng tanggap, kailangan sacrifice din pag may time. Kaya nga ang gusto ni Lord, living sacrifice. Tapos ikaw naman, diba? You see, people of God, sabi ng Hebrews 13:16, and do not forget to do good and to share with others. For with such sacrifice, God is pleased. Diba? Ikaw, kaya mo bang mag-give para sa iba? Diba? Kasi ninyo, kaya ba nating mag-sacrifice ng kaya nating i-sacrifice para matulungan yung iba? Bakit ba tayo nagtatites? Bakit ba tayo nag-o-offer? Bakit ba tayo nagsiseed? Sacrifice po yun para tulungan natin yung church dun sa kaya natin. Kasi kung ikaw lang yung gagawa at meron ka ay piso, hindi makakalayo yun. Kulang pa nga yun sa pamasahe sa jeep Di ba? Kung kayo sa church, 7 kayo, nagbigay kayo ng tig-piso, sa kalahating daan, makaka-dun ka na. Kasi 13 yung pamasahe. Kalahati nun, 7. Pwede hanggang kalahati lamang yung sasakyan mo, lakad mo yung kalahati. Diba? Sacrifice. Pero natutuwa si Lord doon. Nagigats po ninyo? Nga Diba? We sacrifice, we give sacrificially to help the church to reach more. Sometimes we demand to church more, but we don't respond when they call out something to sacrifice. Ikaw, kapatid, kaya mo ba mag-sacrifice ng oras para sa ibang tao? O ikaw yung laging hihintayin sa church service? Kaya mo ba mag-sacrifice ng oras mo? O kailangan, alam mo na ikaw yung worship lead, pero ikaw pa yung hihintayin. Alam mo namang ikaw yung unang-unang magsiserve. Diba? Naalala ko yung Amen. Totoo po yan. Totoo po yan. I am 100% agree po sa sinabi ninyo. Diba? Sabi dun sa comment section ng ating live, mahirap kasi bro kapag position seeker, gusto lang ng position pero ayaw ng correction at submission. Tumpak, ganun. And many people, ganun. Gusto nila ng platform pero ayaw nila ng process. Diba? You see, people of God, ano po? Ang church ay isang place na hindi tayo laging benefit. Ang church ay isang place na wherein pinagsasama-sama natin yung mga sakripisyo natin. Yun nga yung sinasabi ko nung nagsisimula pa lang ang WTJR na maaaring yung ating mga OFW, lagi nilang sinasabi sa sarili nila, wala silang oras para makapaglingkod kay Lord. Pero meron sila nung wala tayo para magawa yun. May finance sila, may oras tayo. Pag pinagsama natin yun, makakapag-reach tayo ng maraming tao. Diba?
sacrifice. I sacrifice my effort and time. Kasi yun yung kailangan nilang tulong eh. Hindi na nila kaya na umaksyon. Tayo na lang. Kaya naman nila mag-give. Action na natin. Diba? Sabi ng Romans 12:15, rejoice with those who rejoice. Diba? Kung nakikita natin na nagtatagumpay ang ating kapatid sa pananampalataya, makisaya ka. Hindi yung kapag nagtatagumpay sila, inggit na inggit ka. Ayun. Ba? Galing yun ah. Ayaw magpakat, gusto lagi daw ay shortcut. Prime yun. Diba? Hallelujah. So yan. Very agree. Diba? Kaya kapatid, ano po, alam nyo yung mga taong nagtatagumpay sa ating ministry, diba? Kailangan din po nila ng mga kasama na masaya dahil sa pagtatagumpay na yun. Totoo po yun. Diba? Rejoice sa blessing ng iba. Ano po? Matuwa tayo kapag napapagpala yung iba. Hindi yung kapag napapagpala yung iba, iniikutan mo pa ng mata. So what? Diba? See? Sabi doon, kapag nalulungkot yung iba, sinabi doon, makidalamhati tayo, damayan natin. Hindi sinabing mag-iyak-iyakan ka din. Ang sabi ng Panginoon, damayan mo. No? So kapag may mga tao na nanghihina sa atin, ano? Kapag may mga tao nanghihina sa church, kapag alam mong nanghihina si kapatid, ano po, palakasin mo. Damayan mo siya, bro. Alam ko nanghihina ka, kapatid. Alam ko nanghihina. Nandito ako para palakasin ka. No? Hindi yung, bro, nandito ako sa oras na nanghihina ka. Mamahalin kita hanggang dulo. Aray ko. Yeah? Pansinin ninyo, kapag may mga tao nanghihina sa atin, tutulungan natin, kinakausap natin, bro, sister, ano bang problema? Ano bang pwede naming magawa at pwede naming matulong? Kung wala man kaming kayang gawin dyan sa problema mo, at least maipanalangin ka namin. At least mapagtulong-tulungan namin na maipanalangin ka, maipetisyon natin kay Lord kung ano yung dapat ipetisyon. Ano? Hope you learn, people of God. Nawa po ay natuto tayo. Salamat po sa pag-respond po ninyo. Thank you to the wisdom na nailalagay nyo dun sa ating comment section. Salamat po dyan. I also learned from you guys. Kaya kapatid, value your calling. Ano? Kasi kung hindi ko siguro na value yung calling ko, siguro wala yung WTJR din ngayon. Baka ibang pastor ang nandito kasi siya yung rumespond. Siya yung nagtugon do sa pagkatawag na yun. No? So, wala kang tatay na pogi. No? Aray ko. Diba? Joke lang po yun. Diba? Nalungkot bigla yung prophet natin kasi siya lang daw yung pogi. Oo na. Mag-alala. Ikaw ang pinaka-pogi sa lahat ng pogi. Nagigets po ninyo? Kung wala siguro, sabi ko nga, marami sa atin, nakiki-rejoice tayo ngayon sa WTJR, sa achievement ng WTJR. Pero hindi natin nakita at naabutan kung ano yung sacrifice ng pagsisimula nito. Di ba? Kaya kapatid, wag laging i-goal natin yung shortcut. Gawin natin kung ano yung nilagay ni Lord na process. Ano? Gaano man yan kalayo, gaano man yan katagal. Tingnan mo, worth it na nga yung paghihintay eh. Diba? I am waiting for this for a long, long years. Diba? Naalala ko nung nag-aayos kami ni Sis Dana ng papers. Sayang nun. Alam mo,
Sis Dana, ano kayang word ni Lord sa atin, no? Sabi niya pa, sabi ng Lord, approve. I see, approve. Sige, pangawakan natin yung word na yan. Paglakad namin ng pangalan, sabi nung kaibigan kong pastor, alam mo, Pastor Carl, kami dati, nung nag-ayos kami ng pangalan namin, naghintay pa kami ng 3 araw hanggang 1 linggo para lamang ma-approve ang pangalan namin. Samantalang grabe, praise the Lord sa inyong buhay. Kasi imagine nyo, nagpa-approve tayo ng alas 6, approve na tayo ng alas 3 ng hapon. Diba? Sila araw, tayo oras lang ang inintay. Kaya kapatid, si Lord, huwag mong pag-intayin. Para kapag tumating yung panahon na kailangan mo na yung favor na yun, sureball ako, hindi ka rin pag-iintayin ni Lord. Hindi ka mapapahiya sa waiting season mo kay Lord. Tingnan mo. Diba? Wala akong idea, wala akong alam-alam. Basta sinundan ko lang. Sabi lang daw, sundan lang daw, ano yung sasabihin. Sinabi, ipasa mo to, ipasa mo yan. Ginawa lang namin. Pagdating namin dun, sabi nung nasa table na nag-receive ng aming documents, sige, ikalat mo lang dyan, ako na bahala. Kinalat ko nga. Inayos niya, kayanin mo yan. Imitate. Imitate daw. Sige, ito. Pak. Diba? Punta ka sa ganitong table, punta ka sa sunod na table. Sige ho, punta kami doon sa next. Sabi, intayin mo na lang. Approve na yan. Di ba? Ganun lang kabilis. Di ba? May plot twist pa nga nung una eh. Yung nakalagay dun sa email, sa ganitong office kami pupunta, pagdating namin naka-close na. Sabi ko, Lord, bakit sinara na? Diba? Pero joke lang pala. Doon lang, kasi nakikita ko yung office na yun yung pinakamahaba ang pila eh. Pagdating namin doon sa office na pinapuntahan sa amin ng guard, na nagturo sa amin, alam mo yon, grabe. Wala pa yata kaming 1 oras na nag-ayos. Ayos na. Sabi ko, grabe si Lord, no? And doon ka pa magtataka. Si Lord ang nag-design ng lahat. Alam mo yung papunta pa lang kami, nagkakatinginan pa lamang kami sa mata ng guard. Sabi niya, sir, magpapareceive. Paano niya nalaman? Opo, saan po kami pupunta? Punta lang po kayo sa ganito, ganyan. Di ba? Naalala ko nung bumaba kami ni Sis Dana from 5th floor, bumaba kami ng basement, naghahanap kami ng Roxanne. Sabi nung babaeng nakasalubong namin sa elevator, papasara na yung pinto alam mo yung last minute papasara na na gano'n na yung pinto tapos sabi niya magpapaserox kayo doon sa may dulo pero hindi namin tinanong sabi ko Lord ano niya nalaman na magpapaserox kami di ba ngayon pagdating namin doon sabi ko nagtatawa na kami Sis Dana pagtatanong tayo sa guard kung saan yung Xeroxan alam niyo po yung guard na si kuya na hindi ko alam kung nag-meet na ba kami or para something ganyan. Pagka titigan ulit namin, sabi niya, magpapaserox po kayo, ayun po yung tindahan. Alam uli? Di ba? Ganun ka-amazing. Diba? Binibiro pa kami nung nag-assist sa amin. Sabi ko, Lord, ang grabe ka Hindi mo talaga pinahirapan. Kasi yun yung prayer ko Yun yung prayer namin na Lord, bukas na namin ipapasa yung document namin. Lord, wag sana magtagal yung aming lalakarin. Mabilis lang. Di ba? Naalala ko, sabi ko kay Sis Dana, namumroblema ako dun sa business permit, hindi nagana yung kanilang online. Error. Alam mo, sabi sa akin ng Lord, alam mo na, hindi ka makaintay. Maghintay ka nga. Alam niyo po, pagpasok ng January, sheesh, gumana na. Nakapasok na po ako, nakapag-sign in na. Hinihintay ko na lang yung certification, na dumating. Kasi yun po yung kailangan. Yung picture lang naman. Sabi ko, thank you Lord. And then, tapos na. Wala na tayong problemahin pa. Ang gagawin na lang natin dito, aksyonan kung ano yung command may binigay nila. Kaya wag nating alam mo yun, sacrifice lang. To be honest, sabi ko nga sa inyo, one time, grabe, nakatulog talaga ako ng 12 hours. Sabi nga ni Kuya Brian, sa nating kapatid na nasa OFW, sabi niya, grabe pa,
haba ng tulog mo, parang hindi ko yata kaya yan. Sabi ko, hindi ko rin alam paano ko kinaya eh. Sabi ko siguro, sobrang pagod na. Imagine mo naman, halos buong December, pagod ang person. Late tulog, aga gising. Diba? Layo pupuntahan, pagodan. Halos araw-araw, asikaso dito, asikaso doon. Kasi, sabi namin, Lord, gusto namin, year 2026, at naganap na yung prophetic word sa atin ng ating prophet Nehemiah. Kaya, Prophet Nehemiah, if you are watching this live or if you watch me here in this discipleship, I am so thankful over your life. Alam mo, ang sabi niya, yung prophetic word na nirelease niya sa akin, fulfilled na. Sabi niya, Apostle, be prepared for the year 2026 because the Lord will do something that He never did before. And He did. Masasabi kung meron pa man itong gagawin si Lord na grabe pa, sa grabe, na natanggap ko, grabe talaga. Bonus na lang yun. Pero masasabi ko na yung palang ginawa ni Lord, pero masaya ako at alam kong fulfilled na lahat ng yun. Yan kapatid, let us commit ourselves. Let us help our family in Christ. Let us help the church na mag-reach ng mas marami pang tao. Kung ayaw nilang pumunta ng church, tayo ang pumunta sa kanila. Tulungan natin yung church na mapuntahan natin sila kahit gaano pa kalayo. Magkakalayo man tayo mga kapatid, pero hindi yan magiging sagabal para matawid natin at mapuntahan sila. Nagigas po ninyo, kahit nasa Cagayan ka pa, kahit nasa Purview ka pa, nilagay kayo dyan ng Lord. Because you want that place to be conquered. At isa ka sa mga nais ni Lord na mag-value ng pagkatawag niya sa'yo. Hindi coincidence na nandyan ka sa lugar na yan. Pwede namang hindi ikaw ang tawagin sa lugar na yan. Dami-daming pwedeng tawagin dyan, ba't ikaw pa? Diba? Pero wala eh. Nasa womb ka pa lang. Nasa sinapupunan ka pa lang ng iyong ina. Alam na ni Lord na para dyan ka. At tinawag ka niya sa lugar na yan. Kaya kapatid, respond. Don't always demand, but respond to His calling. Respond sa pagkatawag ni Lord sa iyo ngayon. Tinawag ka ni Lord ngayon para mag-support. Tinawag ka man ni Lord para mag-give. Tinawag ka man ni Lord para mag-pray at intercede para sa amin na gumagawa para sa Panginoon. Gawin mo. Kasi hindi mo alam, it will impact the work of the Lord. Tuwan-tuwa nga ako eh. Kapag may mga tao nagsasabi sa amin na pinapanalangin nila yung church natin. Kasi sabi ko, Lord, kaya po pala, grabe kang kumilos at gumawa para sa amin. Kasi maraming tao na nagmamahal sa amin, nananalangin, nag-intercede. Maraming mga tao ang nagtupad, nag-respond ng calling nila kay Lord na hindi sila nagdalawang isip na nung sinabi ng Panginoon, gagamitin kita para magkaroon sila ng instrument, tumugon ka. Salamat kapatid. Nung kinall out ka ni Lord na anak, gagamitin kita para suportahan yung missions nila, tumugon ka. Kaya salamat kapatid. Sa pagtugon mo, malaki ang nagawa mo para i-fulfill ni Lord yung lahat ng meron tayo at na-achieve natin ng year 2025. And this commitment will be multiplied and doubled today. Dublehin pa natin para mas lalo pa maging successful yung lahat ng ating gagawin at plans for this year. Hindi na madali ang ating goal ngayon. Ngayong buong taon na to, ang goal natin ay 300 tao na madadagdag sa ating kawan. Sa kawan ng Panginoon na ipinagkatiwala lamang sa atin. Itong kawan na ito na nasa 100 tupa na ang meron na nagsimula lang sa 4. Nagsimula sa isang tumugon. May 4 na nakarinig na tumugon din hanggang sa kung ano na yung meron tayo ngayon. Kaya salamat kapatid sa pagtugon mo. Alam kong hindi ikaw yan, kundi ang Panginoon sa buhay mo. Diba?
Kaya ngayon pa lang, I am telling you people of God, congrats. Dahil nag-respond ka. Hindi ka naging bingi nung kumatok ang Panginoon sa calling mo. Kaya kapatid, pinapahalaga namin anumang calling mo. Kung ang calling mo man ay intercede kami, maging intercessor ng ministry na ito, thank you. Calling mo man ay mag-support financially, maging mag-support sa ministry equipments and so on, salamat. I appreciate, really appreciate everything. Huwag mong isiping maliit lang yan. Malaki yan, kapatid. Malaki ang nagawa mo. Sa simpleng pagsunod mo at sa simpleng pag-respond mo sa pinapagawa ni Lord. Even itong live na ito, kahit yung simpleng pag-share mo dyan, at highlights at top views mo dyan, pag-share mo nito, alam mo, malaking tulong yan para mas marami pa tayong tao na maabot all over the world. For them to know na may Jesus na totoo, buhay, may Jesus na mahal sila. Meron tayong Jesus na hindi tayo kayang iwanan. Kaya kapatid, let us pray. Heavenly Father, I release this blessing toward each and everyone that are here tonight. Sa bawat tao, Panginoon, na nandito, mapa-online, mapa-Gmeet man, sa mga tao na makakapanood pa lang, sa mga tao na magkiklik ng live na ito, sa mga tao na mag-share, magla-like, magko-comments, Lord, I speak blessing over your life. And I speak, Lord God, na salamat sa buhay nila sapagkat ginamit mo sila, Lord, para, Lord, mas maabot mo yung mas marami pang mga tao. Lord, magdala ka pa ng maraming mga sharer, maraming likers, maraming link sharer, maraming supporters, maraming professionals, maraming kids, adults sa ministeryong ito, Lord. Salamat, Lord, sa kanilang mga buhay. Dalangin ko, Panginoon, na pagpalain niyo po sila, Panginoon, siksik, liglig at nag-uumapaw upang mas lalo nilang magampanan at magawa yung mga dapat nilang magawa at magawa nila yung respond nila, Lord, sa iyo. Katulad nga ng sinabi mo, Lord, kanina, ang paggawa namin na ito sa iba ay hindi nangangahulugang ginawa namin ito sa iba, kundi ginagawa namin ito para sa iyo at ginagawa namin ito sa iyo. Kaya salamat, Lord. Salamat, Lord, sa mga puso na nag-obey. Salamat, Lord, sa mga puso na nag-respond. Sa mga puso, Panginoon, na hindi nagdalawang isip na sundin yung sinabi mo. Pagpalain niyo po sila. At katulad ko, Lord, huwag mo rin silang ipapahiya, Lord, dun sa mga tao, Panginoon, na tumitingin sa kanila kung ano ba ang magiging kahihinatnan ng kanilang mga desisyon. Lord, hawakan niyo ang kanilang mga plano, ang kanilang mga ministeryo, ang kanilang mga desisyon, ang kanilang mga aksyon. Dalangin ko, Panginoon, na samahan niyo po sila. Samahan niyo po ang kanilang mga tagapanguna. Pagpalain niyo po sila, Panginoon, according to your riches and glory, Lord. Rebobo shaka yila rabakur lababaseti yala ramana sontele andere bresia la robobo shaya. Leprobu atur lamana sentili andere bresia la robopur lababa. Atush lamara kia loro monusun de lebresia lo robopur lababa. Lepra atur labarara kia lo robo shon de lebresia lo robo roshon. Lord, open the gates of heaven for every one of these people, Lord. Hallelujah. Don't forget their names, O Lord, to be written in the book of life. Don't forget their names, that they respond to rise up again. The tribes of Judah, Lord. The kings that led nations. The kings that led countries. Barangays, Lord. Places, Lord. Rekodusha talahila ramakurla babasyende. Rebobo shaka inelebresia turla babashaya.
Ratatabarashia laramakurla baba. Sekuroro seturumunusunde leandere bresia lorobororo sonde. Rebebebe shulai laraba yandorere kurla baba. Thank you, Lord. Father, bless them, equip them, and continue to grow them this year, Lord, and to the following years. In Jesus' name, amen and amen. Saying glory to God. Hallelujah. Thank you for joining us tonight.